Ay, magandang gabi. Sa ngayon po ay 10:50. Mabilis lang. Ano tayo, yung importanteng bagay na pag-usapan natin. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay tungkol po sa pangyayari sa confidential fund na may kinalaman sa confidential fund na issue na hindi napapaliwanag kuno ni Sara Duterte o ni Tambalos Tay. Tawag ng mga tao, Tambalos Tay. Tambalos Tay. On this corner, Tambaloslos. The other corner, Tambalostay. Ito na kayo. Ano na bang nangyari sa ngayon? So bago sa lahat, ito po si Dr. Toto Bunyog Kausing. At ito po ating kakampi sa katotohanan. Ah, at ang kaaway ay kasinungalingan, ang ating hinahanap ay katarungan. So, sa ngayon, nais ko lang maintindihan din ng bayan kung ano yung mga issue sa gitna ng confidential fund na binabato laban kay Sara Duterte. So sa ngayon na nag-uusap tayo ay katatapos lamang kanina ng hearing ng hindi ng budget committee ng House of Representatives kundi yung committee na parang blue ribbon sa Senate. Yun yung committee na nag-imbestiga sa mga tinatawag na korupsyon. So, ang committee na yan ay tinatawag na Good Government and Public Accountability. At ang kapangyarihan ng committee na yan na magsasagawa ng investigasyon ay kung ang bagay na pag-uusapan ay tinatawag na malfeasance, misfeasance, at nonfeasance. So, ano naman po ang malfeasance? Ang malfeasance po ay tinatawag na yung mga ginawa po ng ating mga opisyal ng bayan, halal man o tinalaga, sa paglalabag sa mga bagay na dapat pinagbabawal at ang pagsagawa ay wala siyang kapangyarihan sa pagsasagawa na yan. Ano naman ang misfeasance? Ang misfeasance po ay pagsasagawa ng isang bagay na kung saan may kapangyarihan ka na gawin pero nagkamali ka. Kumbaga, sinubok mo at kinulang. Ano naman ang nonfeasance? Ang nonfeasance yung obligado ka sa batas na gagawin mo pero hindi mo ginawa ang mandato mo. So, ganun po yun. So, malimit sa mga usaping ganito, ito ay nagtutungkol sa mga usapin patungkol sa pera. So, pag pera pinag-usapan at kung malfeasance ang pag-usapan natin, pwede sabihin inaakusahan ka at nananagawa mo na yung ginasta mo ang pera sa isang bagay na wala kang kapangyarihan. O di kaya walang batas na nagsasabi na pwede mong gagastahin sa ganong bagay. Okay? Ano naman ang misfeasance pagdating sa pera? Ang misfeasance sa pagdating sa pera, may kapangyarihan ka, ginawan ka ng batas, nagagastusin mo at ginastas mo, kaya nga lamang ang ginawa mo ay nilabag mo ang panuntunan kung paano gagastahin. Halimbawa, kagaya ng pagbiding-biding, hindi mo na pinabiding, di kinobra mo na kagad. Inaward mo sa kaibigan mo ang mga kontrata, yan ang misfeasance. Ano naman ang non-feasance? Obligasyon mo halimbawa na huwag na obligasyon mo na sawatain o bawalan ang mga ginagawa ng mga tao mo. Sa halimbawa, gumagawa ng sa bidding na mali-mali. Patungkol sa pag-usapan natin bidding, pero wala kang ginawa. Nakatunganga ka lang. So, makukulong ka pa rin. So, yan po ang tinatawag na non-feasance. So, kahit sa aling tatlo mang ito, dyan nagsimula ang kapangyarihan ng Committee on Good Government o di kaya Good Government Panel. So, ngayon, ang pag-usapan natin, pupunta na tayo ngayon. Itong sa usapin sa Good Government Panel, sumintro ito sa privilege speech ng Tondo Congressman na si Roland Valeriano. At ang kanyang privilege speech ay kanyang parang tinira o siniwalat niya at kinundina niya si Vice President Sara Duterte sapagkat ang opisina ni Vice President Sara Duterte ay talagang ang kanyang pundo sa
confidential fund na 500 million ay binasura, hindi tinanggap ng Commission on Audit ang paliwanag. Hatiin natin sa 4 na bahagi ang 500 million. Hatiin natin ng isang taon sa 4 na bahagi. Ang 500 million, pag hinati mo sa 4 na bahagi, magiging tig 125 million kada isa. Pag hinati mo naman ng isang taon sa 4 na bahagi, tag 3 buwan. Kasi 12 buwan ang isang taon. So, pag-usapan natin, ayon sa report ng COA, which is totoo naman, nagpalabas ito ng report na sa 125 million na budget ng President sa confidential fund mula sa 500 million, ang nakatalaga para sa January, February, March ay 125 million. So, hindi tinanggap ng COA ang lahat ng paliwanag ng Office of the Vice President. So, anong klaseng paliwanag ba dapat isasabitin ng Office of the Vice President? Kumo, confidential fund naman ito eh. Tandaan niyo, pag confidential fund, hindi na kailangan ng resibo. So, kung hindi na kailangan ng resibo, hindi rin manghihingi ang auditor ng resibo. Ano lang dapat gagawin ng opisina ni Sara Duterte? Ang gagawin lamang po ng opisina ni Sara Duterte ay simpleng-simple lang po. Kundi maglilista lang kung saan nila ginastos ang pera. Tapos, hindi rin sila hanapan ng resibo. Pero bakit ganun pa man? Bakit kinwestiyon pa rin? Hindi tinanggap ng COA ang paliwanag. Kumbaga sa 125 million na nakatuon sa 3 buwan, January, February, March, ay hindi tinanggap ng COA ang paliwanag na sa paggasta ng 73,287,000 pesos. Well, kung ano man yon, hindi natin nakita yung detalye. Pero basta merong hindi tinanggap ang COA. So ngayon, itong 73,287,000 ay pinadalhan muna ng notice ang opisina ni Vice President Sara patungkol dito sa hindi nila pagkikilala sa budget na sinasabi, sa pagpaliwanag. So, ang ginawa, hindi natin alam kung nagsumiti bagong report ang Office of the Vice President, pero ang nangyari, nagdeklara na ang Commission on Audit na Notice of Disallowance. Ano pong ibig sabihin sa batas? At para maintindihan ninyo na aking mga gilaw na tagapakinig, ang Notice of Disallowance, ang ibig sabihin po ay hindi na wala nang pagkakataon, wala ng karapatan ang Office of the Vice President na magpaliwanag kung saan napunta yung 73,287,000 pesos. So, ang tanging pwedeng gawin na lamang ng Office of the Vice President ay dalawang bagay. Mamili siya. Pwedeng ibalik ng Office of the Vice President yung pera mismo na 73,287,000 pesos sa kaba ng bayan. O di kaya, iapila ng Office of the Vice President doon sa Supreme Court. So, ngayon, nasa ang estado na yon nung nag-privilege speech si Congressman Roland Valeriano. Okay, nasa estado pa lang nakatatanggap pa lamang ng Office of the President ng pasubali o notice na hindi tinanggap o ni-reject ang kanilang paliwanag sa paggagasta ng 73,287,000 pesos. At sinabi ko na quarterly. So may 3 quarterly pa sa 2023 ito na budget na 500 million na confidential fund. So sa pangalawang quarter, nagsimula sa Abril, Mayo at hanggang Hunyo, ang 125 million din ulit na pangalawa ay hindi ring tinanggap ng COA ang nireport ni Sara Duterte o ng opisina niya na kung paano ginasta ang 125 million. Ang hindi tinanggap ng COA ay 67 million pesos. So, pero hindi pa ito final kasi pwede pang ipaliwanag ng Office of the Vice President. So, next, sa pangatlong quarter, sa buwan ng
Hulyo, Agosto, Setyembre, another 125 million na confidential fund. Ang paliwanag ni Sara kung paano niya ginasta para sa buwan na yon ay hindi rin tinanggap ng Commission on Audit ang halaga na 62 million. Pero nasa estado pa lamang ng audit observation memo na pwede pang ipaliwanag ng Office of the Vice President. Pagkatapos sa pang-apat na quarter o 4 na 3 buwan, panghuli sa isang taon na October, November, December ay hindi tinanggap ng Commission on Audit ang pagpaliwanag sa 35 million. So sa 4, yung tanging 73,287,000 pesos ang wala ng chance si Sara Duterte para magpaliwanag kasi hindi nga tinanggap. So sabi ko, ang kanyang option, pwede niyang ibalik ang pera o pwede niyang iapila sa Supreme Court. Ganun. So ibig sabihin, habang sa ngayon, ibig sabihin ay hindi pa final and executory. Hindi pa final ang lahat para pwede mo sabihin na nagkaroon na ng tinatawag na pagnanakaw ng pera. By the way, ang pagnanakaw ng pera po, kapag pera ng pamahalaan ng gamit, ang tawag dyan ay malversation. Okay. So ngayon, ayon sa elemento ng batas, kailan magkaroon ng malversation? Kung may pinagkatiwala sa pera sa isang tao na opisyal ng bayan, siya ay opisyal ng bayan, at pangatlo, nung siya ay ang pera na hawak niya ay kanyang nilagay na para kanyang sarili na lamang. Hindi niya ginasta sa tama kung ayon sa batas kung ano ang dapat patutunguhan ng pera. So ngayon, tanong, kailan mo pwede sabihin na binulsa na ng isang opisyal ang pera na pinagkatiwala sa kanya? Ito lamang po ang paraan at wala nang iba. Kailangan padalhan muna ng demand letter o sulat na uutosan ang opisyal na nasabing opisyal na ibalik mo yung pera. At kung hindi mo maibalik, ibig sabihin nun ay ninakaw mo na o binulsa mo na. Yan ang ibig sabihin yan. So sa ngayon, pero mangyari lamang yan pag magiging final na, pwede ka magbibigay ng demand letter kung final na ang notice of disallowance. Kailan magiging final? Kung hindi na mag-aapila ang opisina. O di kaya, nag-apila sa Supreme Court, pero final na rin ang usapin sa Supreme Court na basura ang kanyang apila. So, sa kasong ito kay Sara Duterte, hanggang pagtanggap pa lamang ng notice of disallowance ang nangyari. At natanggap, ayon sa COA, ng Office of the Vice President noong Agosto 24, 2024. At ayon sa batas, o sa hindi batas, kundi proseso ng Commission on Audit, meron pang 6 na buwan o 180 days ang opisina ng Vice President na mag-apila sa Supreme Court. So, ibig sabihin, kung pwede pa siya mag-apila at hindi pa naubos ang 180 days, hindi pa bunan natin pwede sabihin na naibulsa na o nanakaw niya na ang nasabing pera. So, ang nakita ko lang dito, may obligasyon naman sana ito si Rolando Valeriano na congressman ng 2nd District ng Tondo na sana hindi siya muna nag-privilege speech kasi premature. Hindi pa nagari ang krimen. Ang krimen ay mangyayari lamang kung final na ang notice of disallowance at meron ng tinatawag na demand letter na pinapasauli ang pera pero hindi binalik. Saka pa lamang magkaroon ng krimen na malversation. Intindihan nyo? So, sa Makatwid, klarong-klaro na hindi pa tapos. Kung gano'n na ginawa ni Rolly Valeriano, nag-privilege speech siya, so nilagay niya ngayon sa alanganin si Vice President Sara. Nahiya tuloy siya sa publiko, lalo na sa mga butante ni BBM. Nagmumukhang tambalustay siya. At tatawag naman natin sa kanila, tambalustay. Okay. So ngayon, kung gano'n nagbumukha sa tambalustay, so ikinaputok talaga nung kahit sino man, kahit ikaw, na hindi pa nga tapos ang lahat, bakit mo ako hinahanapan ng pera na gano'n? Parang gano'n ang kwento.
So, kung gano'n ang kwento, yun naman ang kinaputok ng pangalang pinaputok ng butsi ni Sagip Party List Congressman na si Rodante Dan Marcolita. Aminin ko, isang magaling siyang abogado. Magaling siya magdebate, magaling makipag-argumento. So, ang laging dinidepensa ni Marcolita si Sara Duterte. So, sa sinabi ko kanina, ang dinidepensa ang depensa ni Marcolita ay, bakit? May kapangyarihan na ba? Tinatanong niya, ang komite, may kapangyarihan ba ang komite na ito na mag-umpisa o magsagawa ng tinatawag na good government hearing or committee hearing? Magkaroon lamang ito ng kapangyarihan, sabi ni Marcolita, kung may nangyari na malfeasance, misfeasance, at non-feasance. Tanong, meron bang nangyari malfeasance kung hindi pa final and executory ang pera na inudit ng COA na naging notice of disallowance na at pwede pa naman siyang umapila. So pwede pa, antayin natin na hindi siya pagbalik ng pera, saka natin umpisan ang investigasyon. Yan ang punto ni Marcolita. Pangalawa, so ibig sabihin, walang misfeasance doon. Misfeasance, pwede mo rin tawagin misfeasance kasi may batas naman na nagsasabi pwede kang gumasta para sa confidential fund. Pero hindi mo na igasta sa tama, so misfeasance siya. Pero dito, hindi man pwede tawagin non-feasance sapagkat wala ka namang bagay na ginawa na hindi ka umaksyon. So, in a way, nung ni-raise ni Marcolita ang question na kinontra din siya ni maraming kumontra sa kanya. Ang isa sa kumontra sa kanya si Congressman Jinky Jervil Beatrix Luistro. Ang puntos naman niya ay dahil pera ng bayan yan, ay dapat pwede natin isagawa yung tinagtag ng investigasyon. At ang sabi lang ni Beatrix Luistro, anyway, kinikilala ko naman na hindi pa final, unexecutory. Pero naman, pwede naman daw gawin ng COA na sa oras mapaliwanag ni Sara at manalo si Sara sa Supreme Court, ay pwede naman mag-anunsyo ulit ang COA, sasabihin, ay tama pala si Sara. Pwede ba yun, ladies and gentlemen? Kung ikaw si Sara, papahig ka ba nun na gano'n ang mangyari? So, ibig sabihin, hindi pa po nagawa ang pagnanakaw, ay nag-privilege speech na sila, nagreklamo na sila. So, anong pakay? Next, tingnan natin kung anong pakay. Makikita natin sa dulo. Ang tawag dyan, sabi ni Miriam Santiago, res ipsa locator. You can see the result. And if you can see the result, then the result will explain what really happened in the past and what is the motive that they have done that resulted in this manner. Res ipsa locator. Yan. Ay, naalala ko lang yung paborito ko na senador, si Miriam Santiago. So, ngayon, yan ang punto na parang nasa inyo na pag-judge kung tama ba sila ang panel ng Good Committee sa pag-imbestiga. Hindi pa naman pala tapos. Hindi pa pala ninanakaw. Kaya lang, nakikita mo na hindi na ipaliwanag. So, ano ibig sabihin yan? Sa isang banda, ay pwede ba rin talaga dapat point of reminder ayaw naman ni Sara sumuko sa kanila kasi si Sara mas mataas ang opisina niya kaysa House of Representatives, pero kung tutusin mo, tabla-tabla lamang sila. Pantay-pantay lamang ang opisina nila. May tinatawag na separation of powers. So, separate ang Office of the Vice President at saka Office of the President. Separate din ang House of Representatives. Separate din ang Senate of the Philippines. Separate din ang Commission on Audit. Actually, separate din. Ang Commission on Election, separate din. Ang Commission on Human Rights, separate din. At independent pa mga yun at saka Ombudsman, separate din. So, separate din ang judiciary o ng Supreme Court. So, ngayon, sa ngalan na gano'n na separate sila, may kapangyarihan ba ang Kongreso? Ngayon kasi isa sa issue doon na maliban sa bakit pinaimbestiga na hindi pa naman luto, hindi pa masasabi na may ninakaw, ay may isa pa na ayaw manumpa, mag-take out ni Sara. Kung ayaw manumpa, ang tanong, pwede ba nila ito mapersa? Sagot, wala pong batas na nagsasabi
Sa totoo lang, walang batas nagsasabi na ang lahat ng witness ng House of Representatives ay dapat manumpa muna bago ka magsalita doon sa committee. Ganun po yun. So, pero kahit wala, kahit ako nung pumunta ako ng House, nanumpa na lang ako. Bakit? Okay lang naman sa akin. Pero si Sarah, talagang hindi lang tambalustay, kundi talagang bratinela talaga. Talagang sinabi niya, tahasan na hindi ako manumpa. Pumunta ako dito para inyong tanungin, hindi para manumpa na magiging testigo. So ngayon, ang puntos naman ni Sarah, maliban sa pwede naman siya magsalita bilang vice presidente, dapat igalang mo rin ang opisina ng vice presidente. Yan ang gusto number 1 sabihin. Number 2, umiikot ng utak ni Sarah. Sabi niya, ito'y politika lamang Ginagawa ito ni Romualdez Kung politika, so anong ibig sabihin nito? Kayo, naghahanap kayo ng butas, nangingisda kayo sa dagat, makahanap kayo ng ebidensya laban sa akin. Parang ganun ang sinasabi ni Sarah. At gusto niyo ko ipa-impeach. Parang ganun ang sinasabi. Well, kung politika ito, ang masasagot ko ay talagang politika nga. May ebidensya na rin ako kung bakit politika. Okay, ito na nangyari. Nagpapatuloy na. Patuloy pa rin ang depensa ni Marcoleta kay Sarah. Kahit na umalis na si Sarah pagkatapos ng isang manifestasyon niya, ay pinayagan na siya ng House na umalis. Hindi naman kasi pwede nilang i-contempt yun. Kasi mas hiwalay siya na kapangyarihan. Hindi nila pwede saklawan yun. Next. Pagkatapos siya may depensa ni Marcoleta, yun pala, nung naunang hearing sa pagdidinig kung magkano ang budget ng Office of the Vice President na 2 billion, ay nagalit din sila kay Sara Duterte kasi mataray nga hindi nga naging sagot-sagot So ngayon, ang nangyari, dinepensa pa rin siya noon pa lang ni Marcoleta. So kailan yun? So ngayon ang nangyari, makikita mo ngayon ang pruweba na political na lahat ito na si Tambaloslos ang nasa likod nito. Pagdating ng September 4 sa plenary, tinanggal na Good Government Vice Chairman si Marcoleta. So ngayon, dahil tinanggal siya, ay ano ibig sabihin? Wala na siyang karapatan na mag-motion. Wala na siyang karapatan na magiging member. Yun ang sabi naman ng chairman ngayon na si Joel Chua ng Manila, congressman. So ngayon, ang naging issue diyan, sumagot si Marcoleta, okay, kung tinanggal man ako vice chairman, hindi pa rin pwede sabihin na tinanggal din ako bilang member. Wala. Sabi, pinangangatawa na naman ni Congressman Chua na talagang tanggal ka pati ka paging member. Tinanggal ka na sa tinatag sa buong plenaryo. Ibig sabihin sa plenaryo, doon sa House of Representatives na lahat ng mga miyembro ng congressman ay nandoon. Nagbuto-butuhan daw. So, para bubuto ang lahat, ang majority ng House of Representatives, isa lang ang ibig sabihin yan. Utos yan ni Tambaloslos. Kasi si Tambaloslos ang Speaker of the House. So, ladies and gentlemen, I conclude na talagang gumagalaw din ang ambisyon ni Tambaloslos. Ladies and gentlemen, hindi ko rin gusto yung ugali ni Sarah. Dapat kung ako sa kanya, nagpakumbaba ka. Papakumbaba ka. Ipakita mo sa mamayan na ikaw ay humble ka. Kahit sabihin mo na ikaw ay parang sinasaklawan na ang iyong kapangyarihan bilang separate power, ay kung ako naging Vice President, magpakumbaba ako. Ipaliwanag ko kung bakit. Ganun ako kasimple. So, sa pagpapaliwanag, yan po makukuha ang deklarasyon kung ikaw ay inosente o hindi. Ngayon, kung ikaw po ay Vice President, karapatan mo yun. Igagalang naman namin yun. Kaya ka lang, hindi mo kinuha ang pagkakataon na mabibigyan mo ng liwanag sa buong bayan kung bakit ganun ang iyong ginasta para sa iyong confidential fund. Ang problema, naging dating mo mayabang sapagkat ipinangalundakan mo ang iyong kapangyarihan bilang Vice Presidente na hindi ka pwede tanungin. All right, pwede, hindi ka pwede tanungin. Sa totoo lang. Pero ano naman ang dating sa bayan? Ang bayan po ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan.
si Jerbel Luistro, congressman, sinasabi niya, actually, mali din siya doon na para sabihin niya na dapat magsalita si Sara. No, hindi. Hindi mo siya pwede ma-pwersa, congresswoman o attorney Jerbel Luistro. Bilang abogada ka rin. Alam mo yan, tama ka sa sinasabi mo na a public office is a public trust. Kung public office is a public trust, nasaan ang obligasyon ni Sara? Nandoon sa mga tao, hindi sa congressman. Ha? Gasit. At hindi mo pwede sabihin, Jerbel Luistro, na ikaw ay kinakatawanan mo ang buong katauhan sa Pilipinas. Bagkus, ibinigay ng batas sa kanya yan, ng konstitusyon, na pwede niyang i-invoke ang pagiging sarili niya at huwag niyo siyang pakialaman sa kanyang teritoryo. Hayaan mo siya kung ayaw niyang paliwanag. Kasalanan niya yan, pagdating ng eleksyon, hindi na siya ibubuto ng tao. Ang sa akin lang, you cannot invoke here the public offices sa public trust kung ang pag-usapan ay kung pwede mo ba siya tanungin para malaman mo kung saan ginasta ang hindi. Hindi mo siya pwedeng mapipilit. Pero dapat, kung ako sa kay Sara, magpakahambol ako, magpapaliwanag ako. Para naman sa sarili kong kapakanan, para kung tumakbo man ako ulit ng presidente sa 2028, ay matibay na ngayon ang pundasyon ng aking reputasyon na pinanghahawakan. Kaya lang, wala sa hinagap ni Sara Duterte yan. Ganun lang ho kasimple niya. So ngayon, kung ganun pala ang mangyari, iulitin ko lang, wala po kayo sa legal na basihan, Congressman Luistro, para pilitin mo na pasagutin si Sara. Okay, next. Ang naging issue kay Sara, ayaw niya manumpa. Yung ibang testigo, nanumpa. Siya hindi. Mapipilit ba natin? Sagot, hindi po natin mapipilit. Ngayon, kung bakit hindi natin mapipilit? Una, walang batas na nagsasabi na ang lahat ng testigo na dumalo sa Senate o sa House Committee, walang batas na nagsasabi na kailangan manumpa, maliban na lamang sa Rules of Procedure ng House of Representatives at Senate of the Philippines. Tandaan yun, ang panunumpa ay para lamang kung ikaw magiging testigo harap ng korte. Kaso, doon ka pwede kailangan manumpa. Okay? Pero kung sa Kongreso, kasi pwede mo naman makuha ang informasyon. Basically, ang obligasyon at trabaho ng House of Representatives at saka Senate ay kukuha lamang ng informasyon para gagamitin nila kung paano gagawin ang batas na gagawin nila. Hindi sila kukuha ng informasyon para magparusa. Ngayon, kung meron man silang pinaparusahan dahil sa contempt, yun lamang po ibinigay sa kanila na pribilehiyo para lamang hindi babastusin ang House of Representatives o House of the Senate. Ngayon, ang pambabastos ay nailagay sa ganitong mga uri. Yung pagsagot ng kasinungalingan ay pambabastos. Yung hindi pagsasagot ay pambabastos. Yung hindi pagdalo kung ikaw inimbita ay pambabastos. So, maraming klase pambabastos. Yung sagot na paiwas ay pambabastos. So, mga apat na dahilan na yan ay pwede sila, yung House of Representatives at House of the Senate ay magpapakulong ng kanilang tao na nag-insulto sa kanila. Because of that insult, yun naman ang ginagamit nila panlaban sa insult. Tama ba yun? Well, kung ako naman tunangin mo, naging epektibo naman kasi maraming mga kriminal na napapaamin. Kagaya kay Alice Go. Although ngayon, sinungaling na siya, pero nung una, marami siyang binabanggit. Gaya ng ibang mga, si Cassandra Leong, marami pang iba. Mga pulis, dami-daming umamin. Because of that, actually, nagiging mas mainam pa yung tinatawag na congressional hearing kaysa mga court hearings. Kaya mas gusto ko, kung ako naman masunod, dapat magkaroon na talaga ng congressional hearing either sa Senado o sa House of Representatives. So ngayon, nung sa plenaryo ng House of Representatives, tinanggal noong September 4 si Marcolita. Yan po ang aking pruweba na sa likod niyan ng lahat ng mga drama na ito, although natutuwa ang bayan dahil nakikita natin ang mga nangyayari sa paggagasta, ay iyan po ang katibayan na talaga sa likod nitong lahat na ito ay politika. Okay? So, politika ba yan? Iyan naman ay dapat
naman na magiging politika ang sitwasyon sapagkat yan lamang po ang tanging paraan para malalaman ng publiko kung ano nangyayari. Kung mag-away-away na sila. Sa totoo lang, kung hindi pa sila nag-away-away, hindi na natin alam yan. Sa totoong kwento lang. So at least, nasa inyo na yan ang pagdidesisyon pagdating sa eleksyon kung gusto nyo pa sila o hindi. So ngayon, ang isa pang ang ayaw ko lang mangyari, mahilig mag-imbestiga yung Senado at saka Congress, mga House of Representatives, ng mga irregularidad sa mga pera ng iba't ibang opisina, kasama ng opisina ng Vice President. Tanong, bakit hindi kayo nag-imbestiga sa mga irregularidad sa pera na nangyayari dyan sa Office of the President? Sige nga, kailangan patas tayo. Hindi yung doon ka lang nakatutok. O, di ba? Jerbil Luislo, sagutin mo nga, bakit hindi kayo nag-imbestiga sa Office of the President? Sasagutin mo ako, dahil wala naman kaming record. Okay, anong record nyo? Ginamit laban kay Sara? Yung CUA records. O, next question, Jerbil Luislo, bakit hindi kayo nanghingi ng CUA records laban sa Office of the President? Para patas na ang laban. Gusto na namin ng Pilipino, makikita na lahat kayo mga kurakot. Gusto namin kayo mapatunay na lahat kayo ay wala kayong karapatan yan sa opisina na inyong tinatapakan. Tandaan ninyo, hindi mawawala ang napakalaking duda sa lahat ng mamamayan. Makabibiim ka man, baka Sara Duterte ka man, alam mo na may duda na ang panalo ng dalawang yan. Alam mo na may Smartmatic na ebidensya na nagtuturo na Smartmatic nagpapanalo sa kanila. Tandaan mo yan. Hindi mo maalis yan. At alam mo na sa talaan o records ng COMELEC, ang lahat ng mga pumasok na boto galing sa mga kada presinto sa buong Pilipinas para bilangin kung ilan ang boto ng lahat ng kandidato, lalo ng presidente at vice-presidente, ay nanggaling lamang sa isang computer. At ang computer na yan ay may numero na 192.168.0.2. Kaya dapat, ang nakikita ko, dahil dito alam naman nila na babayaran nila yung opisina. Magbabayad na sila sa Smartmatic, doon ay mananalo na sila. At dahil doon, iyan po ang dahilan kung bakit nagnakaw at hindi sila natakot sa ating mga botante. Kasi alam naman nila, tayo mga botante, ang hindi naman makapekta sa kanila. Bali, wala tayo sa kanila kasi alam nila, kahit galit tayo sa kanila, mananalo naman sila. Ganun po ang talagang nangyayari dyan. So ngayon, ladies and gentlemen, ang problema ko naman ito kay Tambalustay, kay Tambaluslos. Meron po silang pork barrel. Ang pork sistema ng pork barrel nila ngayon, ibabangko nila doon sa DSWD ang napakalaking pundo. So hindi sila sisisihin mga congressmen dahil nakapangalan naman sa DSWD ang mga AKAP, AX, lahat ng mga pundo. So ngayon kung nakapangalan sa DSWD, ang akala natin DSWD ang nagsasabi kung kani-kanino mga tao mapupunta itong mga perang ito. Akala naman natin DSWD ang namimili kung sino dapat bigyan. Hindi po. Pumunta kayo sa inyong distrito. Pag hindi dumaan kay congressman, pag wala kayong sulat galing kay congressman, hindi kayo makakakuha ng ayuda mula sa DSWD. Yan po ang katotohanan. Pinaghati-hatian nila ni Romualdez ang mga AX at ayuda. Tapos ang katwiran nila, bakit manghingi pa ng ayuda si Sara? Hindi ilagay na si DSWD. Aba, utot nyo. Ilagay sa DSWD. Ibig sabihin nun, si Sara, ang pera niya ilagay, kayo magbibigay ng authority kung saan kanino ibibigay ang pera. It's another form of null and void transaction. It's another form of PDAF. Null and void na talaga yan. Kasi, lump sum, buong-buo ang pundo. Hindi, paglabas sa Kongreso ng pundo, na halimbawa 27.6 billion na AKAP funds, paglabas sa Kongreso, hindi nakalagay kung kani-kaninong pangalan ibibigay. Wala. Ibig sabihin na completely dependent siya, depende kay congressman o congresswoman kung kanino ibibigay. So, hayaan na lang ba natin sitwasyon na ganito? All right. Huwag natin bigyan si Sara ng pondo na ganon.
Pero huwag tanggalan naman natin dapat ng kapangyarihan ang mga congressman sa pagsasabi, pagbibigay na sila lamang ay may karapatan na kung kanino mapupunta ang mga ayuda. Para perang laban. Magnanakaw naman kayo lahat. Ano na lang kayo lahat? Ubusin na ng pera. So ang ginagawa nila ngayon ni Romualdez, nag-organisa sila na tinatawag na Bagong Pilipinas Servicio Fair. Katarantaduhan yan. Plunder ang ginagawa ninyo. Kasi bakit? Pag mayroong Bagong Pilipinas Servicio Fair sa isang probinsya, mag-iikot sila sa lahat ng probinsya. Sa bawat probinsya, ang budget na naubusin ay 1 bilyon. At bago sila pumunta sa isang probinsya, nakalista na yung 10,000 na tinatawag nila na recipients. Paano mo na-determina na kailangan? Hindi naman nila kailangan ng pera dyan doon. Mamimigay kayo sabay-sabay, tag 10,000. Para lang sa kapos ng pera yan. Ibig sabihin, 10,000 na tao, kapos ng pera sabay-sabay. Asan ang luhikan nyo dyan? Kung hindi, ang tawag dyan, abuso. Pamimili ng boto, direkta. Kasi matatakbo kang mayor. Ngayon, ang nangyari, pag pumupunta kayo sa probinsya, sinasama mo ko ang lahat ng kung kakampi mo na tatakbo pagka-senador. Sinasama mo si Lito Lapid. Sinasama mo si Bong Revilla. Sinasama mo si Bato de la... wala si Bato ngayon kasi kaaway nila. Wala na rin si Bongo kasi kaaway nila. Ang kakampi mo na titakbong senador, yun ang sinasama mo dun. Mamimigay kayo ng pera, akala ng tao sa inyo galing. Ladies and gentlemen, kayo na binibigyan ng pera, wag na wag po kayo magpapasalamat sa kanila. Kasi ang hindi nyo alam, habang nagpapabigay sila ng pera, ang hindi mo alam ay kada congressman, mahigit sa 100 congressman ang sinasama ni Tambaluslos, pupunta sa kada probinsya. At kung sinong congressman ang mapasama, may tagta 3 milyon bawat isa. At ang mga senador naman na dadalhin sa bawat probinsya ay may tig 5 milyon bawat isa. Ganon po sila kapanluloko sa pera ng bayan. Hindi nyo naman mga pera, yung mga ugok kayo. Bakit nyo kinukuha ang pera namin? So sino ang atin dito kakampi? Sa totoo lang, lahat ng mga nakaupo ngayon ay dapat hindi nyo na ibubuto lahat yan. Lahat yan. So magano na lang ako, shout out na lang ako. Yung billions na insertion fund, alam naman ni sa insertion, si Kimbo, alam niya yan. Alam naman, lalo yung si Mr. Insert By, Mr. Insertion, Mr. Inserting, si Elizalde Co, na congressman ng Ako Bicol Party List. Yan ang tao ni Tambaluslos. Siya nagsingit ng 12 billion para sa Comelec. Yan pala, ang target nila magkakaroon ng plebisito. Siya rin ang sumingit sa tinatawag na AKAP funds na 27.6 billion para gagamitin nila. Bakit ko nasabi pala singit? Nasabi ko na singit sapagkat ang proseso ng budget ay manggagaling sa mga kada opisina. Magbibigay siya sa Department of Budget and Management. Itong ganitong gusto naming pera, pwede mabigyan nyo kami ganito. So pagkatapos niyan, tatanggapin na Department of Budget and Management at ipunin at tatawagin na National Expenditures Program. Ang laman ng National Expenditures Program ay puro mga numero. Wala ka makikitang letra doon halos. So ngayon, ibibigay sa House of Representatives yun. Pag natanggap ng House of Representatives, ito ngayon uukayin nila yan. Halugugin nila na halukayin nila. Ibig sabihin sa Cebuano o sa Ilonggo o sa Baray, ukayin. Pero sa Tagalog, halukayin. Halukayin nila, pagkatapos kung sinong gusto nila proyekto, isisingit-singit nila. Nagpapaligsahan yan sila. Ganon ang ginagawa nila. So ngayon, natapos na yung proseso sa House of Representatives, hindi po hiningi ng Comelec ang 12 billion. Hindi rin hiningi ng DSWD ang 26 billion para sa AKAP funds. Hindi rin po hiningi ng DPWH ang 276 billion para sa mga tulay-tulay kung flood control projects. Pero pagdating doon, kung hindi hiningi, pagdating sa House of Representatives ay hindi rin pwede ilagay. At nang ipinasa na sa Senate of the Philippines, hindi rin nilagay ng mga senador. Ang katapos doon, siyempre hindi nagtugma-tugma ang kanilang mga batas na ginawa, kailangan pagtugmain bago pirmahan ng presidente. So nakita sila sa sikretong lugar. Ang nabalita ko pa,
confidential pa ang lugar kung saan sila magmi-meeting. Bakit nyo ginagawang confidential? Pera ng bayan ang pinag-usapan. Dapat nakalatag yan, dapat naka-live yan sa YouTube at saka Facebook ang pagtatalakay niyo sa tinatawag na bicameral conference committee. At yan nangyari ang pag-insert ng 12 billion sa COMELEC at nangyari pag-insert sa 27.6 billion para sa AKAP funds at nangyari ang 276 billion ng pagsingit para sa pundo ng DPWH. So doon, yan nakita mo kung ano pag singit-singit, ayun ang ginagamit nila ngayon. Kaya ganun po kamaglustay ang lahat ng mga senador natin, mga congressman natin. Kaya sa sunod na eleksyon, ayon kay Doc Willie Ong, panahon na kung sino mababait, natakbo, dapat tumakbong senador, dapat tumakbong congressman, dapat kayong tumakbong gobernador, vice governor, mayor, vice mayor, konsihales at bukales. Kasi kayo lamang ang pag-asa ng bayan. At para mababago ang ating bayan, the only way is no other way except for us to gain political power. Kaya lahat kayo na mabubuti, magsampa na kayo ng inyong kandidatura ngayong October 1 hanggang October 8. Tumakbo po kayo. At huwag kayo matatakot. Kung sino man ang independent dyan at naisip nyo tatakbo kayo, kontakin nyo lamang ako at bibigyan kayo ng bunyog ng Certificate of Domination and Acceptance. At para ang ang magsusuporta sa inyong kandidatura ay bunyog mismo. Yan lamang ang aking maitutulong sa ating bayan. Panahon na po na tumayo tayo. Wala nang ibang oras. Kailan pa tayo magtatayo? Kailangan ngayon na ay lalaban tayo sa May 2025 election at kukunin natin ang kapangyarihan ng bayan. Tayo lamang na mabubuti ang may karapatan sa kapangyarihan ng ating bayan. So mag-shoutout na lang ako. Pitoy Fabs. Kaya katataba ng mga bituka ng mga yan. Okay. Si Helen Bagyo, good evening. Si Jimmy Flores, mabudol kami mga OFW ni Bangag. Kang wala Sara, hindi yan mananalo. Tama ka naman siguro. No? Music lover, paano kaya natin tatalunin sa eleksyon ng mga yan? Basta tatakbo lang tayo sa eleksyon at magbabantay tayo sa ating mga presinto. Yan ang ating gagawin. So, tayo lahat ng mga bubuti, magsampa na kayo ng kandidatura ngayong October 1 hanggang October 8. Japi Arante Peñalosa, Marlon Ruelo Bernales, si Marroja Rabon, Ben Gonzaga, maayong gabi ibay. Tapos Reax, Larry Piluton, Benji Benz Ruiz, Loretta Grande, Cheryl Andres. Tapos si Bongasius Agorsit Nuep. Quintes siguro to eh. Okay. Gusto kasi ni Tambaloslos, hawak niya sa liig lahat ng mga congressman at sundin lahat ng kagaguhan niya. Ganun nga, kahit tinanggal si Marcolita. Cheryl Andres, maayong gabi Attorney Kausing. Glenn Acol, actually, ang notice of disallowance ay hindi pa pinal, maging contestable. Tama. Pwede pa siyang mag-apila sa Supreme Court. So, Josefina Celestino Garfield, good eve, Kabunyog, Engineer Toto Kausing at mga followers. Cheryl Andres, bagong subscriber nyo. Daghang salamat, Cheryl. Tapos si Ham Binombimaridi, good evening po, Engineer Toto Kausing. Kaya natin to. Tapos si Masaglang Almanzar. Tapos si Jimmy Ariupagita, magandang gabi. Rodel Kalinog. Tapos taga Kalinog, Iloilo ka ba? Danay ko kasi pinanganak sa Kalinog, Iloilo. Okay, sa Kingdom of Saudi Arabia si Rodel. Eleanor Claveria. Tapos si Reacts. First time niya dito si Cheryl. Welcome, very big welcome Cheryl Andres. Reacts, lugi si Tambalustay. Wala siyang pang-ayuda. Gaya nila Tambaluslos sa Tambabulsa. Marroja Rabon. Attorney Toto, tama ba na gumastos ang BP ng 125 million sa loob ng 11 days? Mali talaga yun. Sino ba sabi mo tama yun? Talagang mali yun. Romel Bingson, good evening po. Kabunyog, Dr. Engineer Toto Kasing, kaya natin to. Carlos Castro, doon Gidyan, puntahan na. Okay, Juancho Gumapilex, Senador Toto, kaya nga, Carlos Castro, hindi na kami mabubuto sa iyo kasi marunong ka magpalusot na nakaw ng pera ng bayan. Sino ba yung tinutukoy mo? Carlos,
Okay, so Sultan Lope Impuesto, Damasco, gandang gabi, Idol. Okay, magandang gabi rin. Bukas tatalakay natin ang isang judge sa Makati. Arnel Muliano, mapagpalang gabi. Dr. Toto Causin. Ano ba, Mark Bacara, may usap-usapan na dadayain daw ang eleksyon ngayon. Tingnan natin. So, Bangisius Agor Set Niop. Okay? Carlos Castro, hindi magpapalusot ang pinaliwanag ni Atty. Toto. Sinasabi niya lang ang tamang proseso. Ay, hindi niya pala. Ako pala tinitira niya. Gings Moments. Hello, Engineer Toto. May God bless you. Ni Casio Cabantak. Sino hindi mo iboboto? Sabi sa kanya. Joy Dear. GBP Sara is very arrogant. Talagang arrogante. Sa totoo lang, lumalakas lalo loob. Kasi nag-abogado obviously sa kanya sina GME at Marcolita. Oh, halata ko naman. Tapos si Mark Bacara, ang mananalo daw sa eleksyon yung mga manunumpa sa Partido Federal ng Pilipinas. Mahirap yon. Mary Bana, Angelina Barinque, excuse me, hindi arrogant si BP Sara. She is to defend herself. Okay. I respect your opinion, Angelina. Serena Monson Medina, tapos Rolly Marinas, Kalmada Playlist, Earth Sever, Music Lover, Rolly Marinas, sino pa, Rupert Maxales, tapos si Angelina Barinque, we know how to defend BP Sara. Okay, Ana Marie Oliver, Robert Maxales, Art Sever, Kalmado Playlist, Mila Tid. At tapos Umam Reacts, sino pa? Lydia. Tapos sino pa sinasabi niya plastic ka talaga? Puro ka naman puro sabi, palaka PH, puro ka naman pagmamagaling kaya pala. Sino pa sinasabihan natin? Hindi ko maintindihan. So, anyway, hindi naman ako magagalit. Baka magaya ako kay Doc Willie Ong na nagalit sa nagka-cancer tuloy sa mga baser. So Joy there, Angelina Barinque, I'm expressing my observation and opinion. It may vary with yours, and to me, that is correct. Angelina Barinque, Toto Bunyog for BP Sara, 30 kami, all the way, more than 32M kaming bumoto sa kanya. Hindi kami papayag na napastangan siya ng mga congressman. Si Putin, practice your Mandarin, magpapaligiran na ng mga kampon. Ning, Tambalustay versus Tambaluslos, basta walang hearsay ebidensya. Earthsever, witnesses. Si Putin, Yugo, Isipe. There is only one reason she has evaded taking an oath. She doesn't want to be held accountable. Siyempre, hindi ka naman obligado. Bakit mo obligahin sarili mo? Ganun lang kung simple yan. So, Earthsaver, Joy Dear, Merlinda Estrella, Raymond Bueno, ang matindi dapat sana lahat pinatawag nyo. Si Office of the President, si President, pinasumpa nyo rin, pinatawag nyo rin. For all you know, mas malaki ang pundo ni BBM na naiwaldas. Sigurado ako dyan. Si Putin, safe ka na Sara sa 2028 superpower China. Earthsaver, Umam Reacts, Merlinda Estrella. Sayang lang pagboto ko na hindi na masundan pa sa isang katulad niya. Try lang po tayo at huwag magalit ang makasara dito. Ito ay pansariling lang niya. Okay, Arnold Schwarzenegger, kung si Sara maging president, baka masilip din niya mga pagwaldas nila sa pera. Tapos Raymond Bueno, sino pa iba? Earthsaver, Mary Bell, sino pa? Jamie Flores, hindi kami kawalan. Estrella si Bangag, biboto mo. Tapos Ethelo Cajano, John Baldonado, Earthsaver, 18 billion ang notice of disallowance ng Congress. 18 billion ba? Mas malaki. Merlinda Estrella, Jimmy Flores, mas malaki palang disallowance ni Tambaluslos. So lahat ng mayroon at gobyerno sa kay Sara 500 million lang eh. So Earthsaver, Music Lover, Maruha Rabon, sino pa? Joy Dear, sino pang iba? Glacy Tiongson, Julita Macaraig, Merlinda Estrella. So Helen Baguio, si Pitoy Fabs, kaya kataba-taba na mabituka. Okay, nabasa ko na kanina. Marvin Ye, sir, pwede po ba impeach ang mga congressman? Hindi pwede ma-impeach ang congressman eh. Kailangan lang iboto, huwag na iboto. Robert Mixales, kailangan run with accountability and transparency. Senator Engineer Toto Causin for Senator po. Salamat po, Edwin Gonzales. Gabgo, Bonyog, salute to you. Isabel Nismith, Pitoy Fabs. Sino pa? Louis Hilario, mate, all Davao del Norte. For Toto Causin, ay salamat naman, mate. John Payas. Good evening, sir. Watching from Pasig City, Iloilo. Salamat, kid.
Tapos Lolita Douglas, Joy Der, Pat Barcelo, Pamsi, Music Lover, Artsever, Alan Arcilla, maliwanag pa sa sikat ng araw, target ng mga buhaya, ang mga Duterte at mga kaalyado ng mga Duterte para sirain nila 2025 at 2028 kahit anong gawin niya. Will love you, Duterte. Wow, good. Talagang maka-Duterte. Tapos Saninde, Merlinda Estrella, Riverman, Cardo Costales, Raymond Bueno, Cardo at sino pa? Intruder Downers, bakit Jeronimo di pa nabanggit si Pogo? Alan Arcilla, Shiben Samurai, Sergio Fredo, Merlinda Estrella, Alan Arcilla, sino pa? Din Mercado, Mike Bicoy, Mike Cal, BP Sara pa din tapos Earth Saver, Cheryl Tarok, Domingo Barameda, Helen Baguio, Vic Ortega, Prime D, Sunny Day, Cheryl Tuk, Lourdes Valley, Tiger Red Grongi, Merlinda Estrella, Lolita Douglas, Tiger Red Grongi, Prime D, Kapuso, Junday Motovlog. Tapos Pres Perez, may pabingi. So, kampo ng kadiliman versus kampo ng kasamaan. Unit teams. Marcos sa Duterte. Tapos, Lelja, Echever, Ruel Cagbay, Cesar Balmaceda, Nori Lobos, Enrica Quilanta. Magandang gabi po sa lahat. At ito lang ating bantayan. Yun pala, may balita lang ko sa inyo na may nilusob naman na Pogo doon sa Lawag. At ang nilusob na Pogo ay doon daw sa Fort Ilocania Resort. At ang may-ari noon, siyempre, bata nila. Nalusob na daw kanina. Okay? So, wala pa tayong balita kung ano na nangyari sa paglusob doon. Si Glacy Chongson, Toybax, Roberto Filemon Enjapi, Manuel Loriano, watching from Pabia, Iloilo. Maayong gabi. So, okay. Magandang gabi. Martin Romualdez, Tambaluslos. Sara Duterte, Tambalustay. Tapos, Dan Marcoleta. Hanggang dyan na muna tayo.